Hello sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Hello sunshine, hello sky. So itong site na to, ito yung site natin ng ipil. Mukhang nakapangumpay na rin dito. Sila Kuya Ray. Ayan. Dami nito. Ilang pahinga muna. Hindi naman malalantagan yung mga alaga natin. Ayan. Ano, mamaya kayo kakain ha. Hello mga growers, so nagbabalik tayo. Ngayon na-dry na natin yung ating mga napier, na-dry na rin natin yung mga ipil. Ito, papakita ko sa inyo. Na-dry na natin yung napier, yung ipil, at yung indigofera. So ngayon ay i-chop na natin siya para papakain na natin yung ating mga tupa. So, chop na natin. So ito na yung na-chop natin na pure gas. Ang kailangan natin sa hapon ay 2.5 kilos na napier gas. And sinobrahan pa natin dahil sayang naman yung na-chop natin. Next naman natin na i-chop is yung ipil. Ang ipil natin is dapat na 1.5 kilos lang. Ito naman yung ipil. Sarap na, ang bango. Sarap ng salad ng mga upa natin. Ito, hindi dapat sumobra. So 1.5 kilos na ipil. Next naman natin ay 2 kilos na indigofera. Na-chop na natin yung indigofera, ilalagay na natin at titimbangin natin. Dapat ay 2 kilos. Sayang naman yung ibang na-chop, kaya again, okay lang sumobra ang indigofera. Huwag lang susobra ang ipil. Kaya lalagay na rin natin dito. Ayan. Punong-puno na yung papakain natin sa ating mga tupa. So ito ay mix ng napier, ipil at indigofera. So kanina 6.5 kilos na napier, tapos 1.5 kilos na ipil, at more than 2 kilos na indigofera. Yan yung mix natin para sa ating mga tupa pagkahapon. Tara, pakain natin. Pero bago yun, gagawa muna tayo ng secret sauce. So, ngayon guys, gagawin natin yung ating secret sauce. Ang kailangan natin ay timba na may 1.5 liters na tubig, rock salt, at molasses. So, kung tayo, meron tayong Q-pie pagka nagsasalad tayo, pagka nagna-nuggets, may barbecue sauce. Sila, pagka meron silang salad greens na ganito or forage na ganito, binibigyan natin sila ng secret sauce. Ang gagawin natin ay, lalagyan natin itong 1.5 liters na tubig ng rock salt na 1 teaspoonful. 1 teaspoon. Ayan. 1 teaspoon. Dadilute natin dito sa tubig. So, i-mix natin to hanggang matunaw yung salt. Ito kasi yung magsisilbing pampagana nila. Since wala tayong budget para sa mineral block or rock salt, yung salt block, ito na lang yung ginagawa natin. Dahil mas mura yung rock salt sa palengke. Parang nasa 20 lang ata. Ito libre kasi kinuha ko lang kay mommy. So pagka nag-dilute na yung salt, nakikita naman natin na natunaw na yung salt. Okay? Pag nakita natin natunaw na yung salt, lalagyan na natin siya ng 6 tablespoon ng molasses.
Ayan, tansya-tansya na lang. Tapos, i-mix din ulit natin. Parang naparami. Ito, yung magiging toppings or sauce nung bibigay nating forage sa ating mga alagang tupa. Yung salt kasi nakakapagpampagana yun. Tapos kailangan nila ng sodium yung mga tupa natin. Ito namang molasses, yun din, pampagana rin siya. Tapos nasubukan kasi namin tong molasses sa pagpapainom ng tubig sa mga kambing dati. Dati, ang hina uminom ng tubig ng mga kambing namin. Tapos nilagyan namin, nag-invest kami sa molasses. Ayun, sobrang ganang uminom ng tubig. Kaya, based on experience, effective talaga tong molasses. Ayan. Once na na-mix na natin, ayan, ganyan na yung itsura niya, pwede na tayong magpakain sa ating mga alaga. Kung maririnig ninyo, nag-iingay na sila kasi oras na ng pagkain nila. 4:30 ang oras ng pagkain ng ating mga tupa. Kaya ito, bibigyan na natin silang pagkain. Ating mga gutom na alaga. Ayan na. So, ito na yung mga alaga natin. Papakainin na natin. Move, move, move! Here, here! Saganang-sagana sila sa greens. Super healthy at organic. Tapos, lalagay natin yung ating secret sauce para mas ganahan sila. I-mix lang natin. Yan. Ito yung legumes nila. Pero dahil social yung ating mga alaga, meron pa silang isang feeder para naman sa mga napier natin. Kaya gusto kong dagdagan yung mga tupa dahil sa ito, sobra-sobra to sa kanila. Dapat ay 6 kilos lang yung pinapakain sa kanila in the morning, 6 kilos din in the afternoon, 12 kilos. Kanina, 6 kilos sila. Tapos ngayon, napasobra yung kumpay natin. Nag 10 kilos yung pakain natin sa kanila. So halos isang tupa na yung katumbas nun. Kaya pwedeng mag-apat na tupa. Pero ito, boost nila to hanggang bukas. So lalagyan natin ng napil para ihahalo natin. Sabi kumain tong mga to. Hindi. Botsyog na oh. Kaya dadagdagan natin yung tupa natin. Sobra ang kanilang pagkain. Tapos secret sauce. Mix lang natin. Para ganahan lalo sila. Nagkasya na. Ibig sabihin, marami na silang nakain. O marami na rin natapon.
Okay. Tapos, secret sauce ulit. Nilagyan ka sa ilong, ha? Oh, yan. Ayos na ayos ang mga tupa namin eh. Palaki kayo, ha? Kailangan naming ng cash. Ha? Target natin i-out tong mga to ng December. First week or second week ng December. Kaya, kitang-kita nyo kung paano namin ilagaan. Kaya, bili na kayo ha. Bili na kayo ng tupa sa amin. Ang i-out namin ay etong meal tsaka etong dalawa. Pero, out namin to ng buntis. Buntis siya. Para dalawa na yung sure na pabibili ninyo. Yung anak tsaka yung inahin. Yan. So, nagparami yung ating secret sauce. Sarap ba, guys? Ha? Tapos, kailangan din ay make sure natin na may tubig na may iiwanan sa kanilang malinis. Kaya, lilinisin natin yung tubigan nila. So, parang sa manok, i-drain lang din natin yung tubig. Dahil ayaw ko itapon dito sa pen nila. Dahil mababasa sila. To make sure na bago iwan sila sa gabi, pag iniwan natin sila sa gabi, ay meron silang tubig. Ayan guys, napakasimple lang ng pag-aalaga ng sheep. At sobrang dali at nakakatuwa. Napakainin sila. Ito nga pala. Okay. So ito, ginawa natin nung bagyo. Naglagay tayong kanal at saka hollow blocks para hindi sila pasukin ng tubig kasi nababasa sila. Tapos naglagay na rin tayong rice hull. Naku, may mga poops na siya. Dadagdagan na natin yung rice hull natin. Kailangan ay lagi nating nadadagdagan ng rice hull every other day itong kulungan nila. Ayan. Look at them, oh. Ito na yung kanilang higaan. Tapos, kain na sila ng kain. So, ayan yung sheep pen namin. Simpleng-simple lang. Tapos, kasyang-kasya naman silang tatlo. Tingin ko, pag nagdagdag tayo ng isa pa, ay kasya pa rin naman sila maluwag. Meron din silang pang-exercise na area. Ayan. Ito. Ayan. Dito sila pwedeng maglakad-lakad. Yan. So ayun mga ka-growers, sana ay nagustuhan ninyo yung aming afternoon routine dito sa aming sheep pen kasama ang aming mga tupa. Kaya don't forget to like, share, comment, and subscribe. Kung meron kayong mga suggestions para ma-improve pa po namin yung aming mga sheeps, ay pwede po kayong mag-comment sa comment section below at lagi po naming tatanggapin ang inyong mga constructive na criticisms and suggestions. Maraming salamat mga ka-growers and see you again on our next farm venture. Bye guys! There. Go! You stinky chicken! You got her. Got him. Great job. Go home. Don't go with the sheepies. That's not your friends. There.